So next Sunday, sugdan nato ni siya, nga pagpamuhat. I know this is a sacrifice. But one thing for sure that I can promise you, when you sacrifice for God, dili gina siya sayang, ug dili po na siya kawang, but it is a measure of our faith sa atong Ginoo. Okay? Akong gihang tanan sa pagpanindog para sa atong ikaduha nga panimbahon karon, and open your Bibles in the book of Mark chapter 4. Mark chapter 4 verse 35, atong hotdon ni siya hantod sa verse 41. Mark chapter 4, verse 35, 36, 37, 38, 39, hantod sa 41. Akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. Mark chapter 4, verse 35, it says here, the same day, when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there rose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even, take note on this, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? May the Lord add more blessings in the reading of His Word. So we bow down our heads for prayer. Labing balaan ug langit nun nga Amahan, Lord, salamat kay nini nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Thank you for this opportunity that we are gathered here to worship and praise your name. Lord, pasayloa kami sa mga sala nga mong nahimo. Andama kami sa pagsimba karon sa pagpaminaw sa imong pulong. And Lord, in the name of Jesus Christ, unsa may mga kabugaton nga nasa mong kasing-kasing, mga dili maayo nga impluwensya ni Satanas, yung mga daotang espiritu, nga Lord, mahimong hinungdan nga dili mahimong mo prosper ang imong pulong karon sa amua personally. Lord, in the name of Jesus Christ, I'm casting out all the evil spirits, unclean spirits nga nagpalibot diri kanamo karon para among focus nasa imong pulong. Amahan, puna kami sa balan nga espiritu. Tagay kami sa langit ng kaalam, kahibalo ug maay nga panabot. And Lord, salamat sa imong kanakan that they made it here today para pagsimba o pagbalik sa tanang dungog ug himaya. Amahan, gamita ako mightily karon, puna ako sa balan nga espiritu, butang ipamulo akong pamaba, giyahe akong kasing-kasing una-una og espiritu para sa imong kahimayaan. Amahan, giyahe og panalangin ni usab ang panimbawon sa among kaigsuonan ug kinigtalan akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magabalik ka mo sa paglingkod. Before we will proceed, nakalimot ko announce, basig next Monday siguro naatay schedule for baptism. Kung kisa tong gusto mo appeal, pahibalo lang mo sa ako or kay Gladys para atong madungan, natay candidate for baptism in 2 weeks time kay basig alanganin tomorrow. Okay, ang schedule nato it should be Monday. So murag alanganin ugma. I just came back and wala pa mi nakapangita og lugar kung asa ginindot, definitely ang schedule is Monday, not tomorrow but next Monday. So kisa tong gusto pa-schedule usab for baptism, water baptism, paibalo lang mo daan ha para tong ma-schedule na siya. Okay, sorry sa gamayng side beat. Now Mark chapter 4, kini ang isa sa mga nindot kaayo nga story nga nahitabo personally kay Jesus Christ mismo. Nga ako mismo
This story never gets old sa kuha. There's a lot of learnings nga atong makatunan diri. Pinakauna sa tanan, kana bitaw ang atong matag-adlaw nga pagkinabuhi. Kung asa bagyud ta, iya bagyud ta sa Ginoo, or hantod karon iya bagyud ta gihapon sa demonyo. Sakit man paminawon pero mo nay kamatuoran. Kaya ang tao sa kalibutan duha lang, iya sa Ginoo ug iya sa demonyo. Kay even ang mga Kristohanon nagyapoy maskin pag ilahang kinabuhi naangko na si Ginoong Jesucristo ng ilang manluluwas, pero ang ilang nagkinabuhi gyapon sila dili nahiuyon sa kahimutan sa atong Ginoo but kahimutan ni Satanas. And this scripture atong makit-an diri nga it is very important nga Kristohanon ang pagkaseryoso sa atong pagkakristohanon dili lang kay adlaw nga Domingo, but it should be every day of our lives 24/7. Every minute. Mabitaw di gina ko malimtan ng paborito nga bersikulo ng dibdib. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works. Kung naman tayo ipakita nga maayo, naman tayo himuon nga maayo, it is not for us to be glorified, but it is for Christ to be glorified. And this is the very reason kung anong inanita ka-agresibo karon. Dili lang kay sa pagsangyaw, but sa pagsimba. No? As you all know, every night taga-simba ka ng ato ang nightly devotional. And I am really happy nga naga-pick up na gyud ang atong attendance kauban sa itong mga kaigsunan. No? Ako yung kasing-kasing pag-ampo nga kitang tanan mag-uban maski lang sa inana nga parte, maski pag nata sa balay knowing nga nakit-an ta ka diha nga naa diha naghatag sa imong bersikulo dako jud kay akong kalipay. And as you all know, pagsugod bitaw nato ato ang live streaming kining nightly devotional na ay mga pipila ka mga pastor ni sundog. Pero kaluoy sa Ginoo, kita lang nabilin, ang uban wa gyud ning sugakon. Kaya nga naman, it is a choice, it is a decision, it is a commitment nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili lang kay in season, even out of season. Now in verse 35, it says here, and the same day, when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. This is Jesus Christ himself telling those people that are following him, not just his disciples, let us pass over unto the other side. O sa ibot pasabot na ini, kitang tanan na atay mga ambisyon sa kinabuhi. Kitang tanan na atay plano sa kinabuhi. Na atay pangandoy sa kinabuhi. O kana nga mga pangandoy, kana nga mga ambition, kana nga mga plano, dili lang kay sa to personally, maski sa atong mga anak, there are times nga naay pagduda sa atong kaugalingon, isn't it? There are times nga naay kahadlok, kayahon baka dako ni nga mga plano nga ambisyon. Pero sa ingon sa atong Ginoo, let us pass over unto the other side, meaning kung unsay imong plano ihalad sa Ginoo, kung unsay imong ambisyon ihalad sa Ginoo, because God already promised us that He will be with us going mutabok ubanan ta niya para matuman ang atong pangandoy. Labi na kung kana nga pangandoy kauban ang kahimayaan sa atong Ginoo. Nga naman, wala gay rason ang Ginoo nga pugyan niya, walay rason ang Ginoo nga yang iput on to hold kini nga plano for evaluation. But when the plan goes well to glorify our God, ingon niya, let us pass over unto the other side. In Deuteronomy chapter 31 verse 6, it says here, Deuteronomy chapter 31 verse 6, be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He it is that go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. And that is a promise. Kini nga promisa gihatag sa Ginoo kay Moses. Sa diyang iyang giluwas ang kining mga katawhan sa Israel pagawas sa Ehipto, samtang galakaw sila na ay mga problema nga nagabot.
Di ba? Kung sa'yo nahitabo, ang kasing-kasing atong mga tawhana nga instead magpadayon, mag-focus, magpabilin sa paghimaya sa Ginoo, sa'yo nahitabo, nagrebelde. And that gave Moses a very great headache. Gani, there was this one time, ingon ng Ginoo nga ayaw gyud ninyo lian ng Ark of the Covenant. Kay once yung lilion na, mamatay gyud mo. Sa nahitabo, sa diyang wala si Moses, giabrihan nila, naglili sila. Sa nahitabo, 56,000 ka mga Israelitas ang namatay. Di man mo to, gay magulo. O sa diyang si Moses, nagampo sa Ginoo, Lord, unsaon man ako ni, unsaon ako pag-lead ni mga tawanan ni. Which is very true sa atong personal life. There are times nga kita, di ta kasabot o sa atong gibati. Maglibog ta kung sa gyud ang atong direction. Usahay sa atong pamilya na ikagubot. Ha? Kaya atong asawa o sa like direction, ang atong bana o sa like direction, ang atong anak o sa like direction. Pero ang gusto sa Ginoo, isa lang ang atong direction, so that God said, kung isa lang atong kasing-kasing sa paghimaingon niya, let us pass over unto the other side. Ubanan ka na ako, magkinaunsa, I will never leave you nor forsake you. Ha? Kinibitang journey sa tuang simbahan karon nga wala na si tatay. Lisod. Pero mao ni promesa nga akong gikuptan na dili ni pasagdan sa Ginoo, so as nga kita magpabilin ang atong kasing-kasing, ang atong espiritu, ang atong hunahuna nga kanunay natong himayaw ng atong Ginoo. Mabitaw, nalipay kay ko atong lakawa. Time will come, i-reveal sa Ginoo kung sa to siya nga lakawa. As of now, tabangin ko sa pagampo nga dili mayawaan. Di ba na inana? Natay pagampo, tarong, pero usay mayawaan kay ano? Kanang atong grab na in advance ba? But what it should be, we should pray in secret. No? Let it sound until nga matuman siya. Huh? In Joshua chapter 1 verse 5, it says here, sa diyang wala na si Moses, ingon ang atong Ginoo kay Joshua, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Did you catch the last paragraph? Panahon ni Moses, sa ingon sa Ginoo, ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka, so long imong kasing-kasi, ako na himaya. So long imong kinabuhi, ako lang imong ginasimba. So long imong kinabuhi, ako na lipay. God said kay Moses, I will not fail thee, nor forsake thee. Sa diyang wala na si Moses, si Joshua nag-uul siya. Kay nakita niya si Moses, unsa iyang kabalaka, sakit sa ulo nga giabot, sa pagdala ni ini nga tribo. Pero say, promise sa Ginoo sa iya, the same gihap, I will not fail thee, nor forsake thee. Gani ingon siya, as I was with Moses, so I will be with thee. O kung atong naon, si Moses, si Joshua, o kita pariha lang anak sa Ginoo. O kini nga promesa, magpabilin, masking pagmawala ko, o sa magpabilin sa hantod sa mga musunod, nato nga henerasyon, that God will be here. He will not fail us, nor will forsake us. There are times that we feel, ipasagdan ta sa Ginoo. No, it is not. Kita ang nagpasagad. Dili lalim ang mga lagad sa Ginoo, dili sayon. But God did not promise us nga biyaan ta niya, magkinaon sa man, dili taka buhian, di taka pasagdan. Sa panahon ni David in Psalm chapter 1, verse 6, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Mao na ni ang distinction karon kung anong talikdan ta sa Ginoo. Pag nahimutang ungodly. It doesn't mean mawala atong kaluwasan, but nawala atong focus na mahimaya ang Ginoo. Instead, ang Ginoo atong nahimaya,
si Satanas na basin ang atong nahimaya. Do not think that those words are very hurtful, but those are warnings from God nga dili siya gusto that we will veer away from the right worship, from the right service, but only to God alone. There are times that we create our own chaos, kagubot sa kinabuhi. Na panahon nga kita pod mismo mag-create og atong kaugalingon nga kahadlok, kaugalingon nga pagduda. Usahay kaugalingon nga monster. But when we are sincere sa pagpangalagad sa atong Ginoo, let us pass over unto the other side. These are very comforting words. Even ako, mo na mga pulong sa Ginoo akong ginakuptan. For 2 years now, God never failed in our lives. God never failed in our lives. He is always there. Tama na yang gipromisa sa matag usa ka nato ug sa amuapod as ako personally as the pastor that God never failed nor He forsake. Labi na pagtarong ang atong pagpangalagad. In verse 36, Mark 4 verse 36, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. Now, naay mga nagsunod-sunod kay Jesus Christ at this time, kay motabok sila sa other side nga isla. I assume nga diri sa sakayan, sa barko nga asa nagsakay si Jesus Christ, napo dito yung mga disipulo. Ug napo yung mga nagsunod-sunod sila, ang ingon diri other little ship. No? Ang pangutana karon, kabalo mo katong tapuson ni siya nga story, naabay na mention diri nga nakatabok successfully nga little other ships. Wala, only the ship nga aasa si Jesus Christ. But pasabot sa atong kinabuhi, sa makaganiha kung sa atong plano, sa atong ambisyon, ayaw kahadlok, solo nga mahimaya ang Ginoo, ihatag gina niya. Og karon usab, siguradua nga kung asa ka nagsakayan, siguradua nga naa si Ginoong Jesucristo anang imong sakayan. Kana bitaw mo sakay taog sa una ba tong college pa ko, no? Naman din ako mga kabats-bats, si Tata, si Risa. Sa una, padulong eskwela nung pauli sa og eskwelahan, naay ka nang sakyanan diri sa tol ginatawag og kanang uso-uso. No kanang masin karon gay lagi hapon nga og naay mo para di gyud madungog sa driver gyud, no? Og dili tok-tokon. No? Uso-uso ba kanang kusog kay sounds. Kaya nga naman, ganahan dagang ganahan sa kaya nga mga batanon, no? Kanang galagubo ba murag mugawa sa imuhang kasing-kasing sa paglagubo, no? Now, sa ato usab nga kinabuhing Kristohanon, we should make sure nga dili ta maghimog atong sakayan kay hunahuna nato kaya nato ni. Pero sa dihang si Jesus Christ mismo ang magmaneho, mahimong kapitan sa atong sakayan, kuasa ta padulong, maski pag-unsa ka kusog ng bagyo ana, di gina maunsa. Tutanawan ning other little ships. Kung mo nung ito ng istorya, nakitaan ba sila? Wa gyud. Wa gyud. Mo na Psalm chapter 23, the word of God says, Psalm chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul for His name's sake. Yea, though I walk, mo ni pinaka nag-describe aning verse 36 ba? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Dili na ni kay naghisgot kay Satanas. When you say evil, kaya bitong panahon nga pareha na gi-describe sa book of Ecclesiastes, para na magsakit atong ngipon. Evil days man na siya, no? Maglabad atong ulo. Na mga panahon ba
Nga pahinumduman kita sa Ginoo. Pero yung sa atong Ginoo, kung ako ang magmaneho sa imong kinabuhi, ako lamang ang imong saligan, God said, you will never fear any evil sa kinabuhi. Dili man mahimong hapsay, pero pariha kay Paul. Kapila man si Paul na priso, kapila man siya gibato, kapila siya nalunod, but God never failed. God never forsake him. Gani sa ingon ni Paul, sa dihang niagi siya kasakit, therefore I will glorify in my infirmities. Ingon na usab dapat sa atong kinabuhi Kristohano. Pag naatay kalisod, pag naay kabugaton nga mahitabo sa tuwa, instead nga magrebelde ta, know what is God's message for this situation nga atong yagihan. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. And in verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. In Psalm chapter 46, David said, Psalm chapter 46, God is our help, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. But pasabot, pag naatay mga pagsulay, kalisod, submit, be humble diya sa atong Ginoo. Kasi inyo niya, Drake, a very present help in trouble. Very present. You know what that means? Meaning active ba? Sa diyang manawag ta. No? Constantly atong fellowship sa Ginoo. Lord, na ako'y problema, tabangi ko. Ningon ba Ginoo? Time out sa kadali lang. Pero sa inyo sa Ginoo, God is our refuge. Siya ang atong taming, siya atong sandigan, siya atong kusog. Kaganihan bitaw, nagstoryahan namin sa isa sa atong kauban sa simbahan. Kaning nahitabo sa ato ang lugar dali, no? For the last week, grabe ang baha. Gani hantod karon, gikan sa Carmen, Tuganay, padulong sa Tagum, di pa magihan og gagmay nga sakyanan og truck makagi. Pasalamat siya kay nganuman makakuha ta siya kontrata padulong og butuan pero nagbaha man. Di nagbaha, nagkuwag laing sakyanan. But then after many days nga nilabay, didto niya nabalaan ang mensahe sa Ginoo, nagiprotektahan day siya. Ingon na ba? Nabitay panahon sa atong kinabuhi nga kaning unta akong gusto, Lord, kaning adlaw, kaning orasa, kaning taknaa, unya niabot ang takna, unya wala na hitabo. Usahay, manluod ta, usahay, magsakit atong dugan, Lord, ganang wala man to natuman. But later on, nabalaan na to. Giprotektahan dayta sa Ginoo, gilikay dayta niya sa kadautan. Mama niya ang promesa, even kay David, God is my refuge, my strength, and a very present help in trouble. In verse 2, therefore will not we fear, though the earth be moved, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Maskin pag-unsay may tabo, niining kalibutana, so long nga ikaw nasa sakayan sa atong Ginoo. Siya ang nagtimon sa atong kinabuhi. Wala tay angay nga kadlukan. Pagpauli bito nako diri tulumi ka pastor gikan diri ta ang isa akong kauban taga Arakan ug taga Kidapawan. Grabe ang turbulence. Di man inana ka grabe ka kusog. Ang pinakagrabing turbulence ang akong na-experience katong a day before nag-undoy, sabay pa nako si Gladys.
Basta lagi ang iyang tiya na to, nga buntis man siya. Una-una yung makaanak man siguro ko ani kay eroplano murag mahulog og galit. Ha? Nisakay kay eroplano, di ba? Asa man ka, wa kay kakaila sa piloto pero nagsakay ka, nagsalig ka sa piloto nga ihatod ka sa imong destinasyon nga safe. Ha? Wala man siya nag-promise nga mahimong smooth ang paglupad. Moagi og turbulence. Pero ang importante nakaabot nga safe. Mao po na promesa sa Ginoo sa tuwa, moagi tag kalisod, moagi tag kasakit, magdihilak man ta, moagi tag problema nga sa atong pagtuo, murag wala na ni pag-asa. Salig lang. Ayaw ambak sa sakayan nga ana ang atong Ginoo. Ha? Mo naging sa Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good. You know what that means? All things. Tanang butang mahiuyon sa imong favor, all things work together for good to them that love God. Dili lang kay ang requirement atong gigugma, to them that are called according to His purpose. What is our purpose? Paghimaya sa atong Ginoo, mura man na ang ginapangita sa to, himayaw na to siya, mahimo ta matinud-anon sa iya, musunod ta unsa iyang kagustuhan. Di ba sa atong mga anak pag dili mo sunod? Unya mangayo, pa tagay kog 20 kay palit kog makaon o palit og load. Unya bag-o lang sa ning supak sa imo taga ka nimog 20. Ha? Dili oy, ngano man pahinomduman nimo, may lang ka mangayo sa kunya, ikaw di ka mutuman sa kuha. Di ba? That is also how it works atong Ginoo. Ha? Unya dili mahatag sa tuwa usahay, manluod ta. Ha? Ayaw. Evaluate, Lord, nganong pasaylo ako, Lord, kung sa mesala ako nahimo. Mo nagingon sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Balik ta sa book of Mark, chapter 4. We are now in verse 37. Mark chapter 4, verse 37. Og sa dihang naglawig na ang barko. Kauban na tong gagmay nga mga barko. In verse 37 it says here, and there arose a great storm of wind, and waves beat into the ship, so that it was now full. Ha? Mo ni akong giingon, maski kung sa pakakusog, sa problema nga gatayog sa imo, gabangga sa imuha, di gyud ka mahadlok kay kabalo ka na si Kristo nga mo protekta sa imuha. Lalimang kaani a great storm, I believe so. Dili ni basta-basta nga storm nga niabot. Oh, great storm. Tanawa si Jonah. Sa diyang si Jonah ingon siya, ingon atong Ginoo, sakay ka nga barko adto ka sa asa tong bato si Jonah gani? Kalimot man ko Nineveh, no? Adto sa Nineveh. Instead, nisakay sa glaing barko padulong sa Tarshish. Sakay sa atong barko nga wala si Ginoong Jesucristo o sa gihimo sa atong Ginoo. Gahi kag ulo, diay na kag diri ka sakay. Dito ka padulong para mahimaya ko o sa gihimo sa atong Ginoo. Ha? Gitayog sa Ginoo ang barko. Gihampak niya kusog nga balod, kusog nga hangin. O sa gihimo ni Jonah, dapat in that instant, naghinulsog din sa bato sa gihimo niya. Patulog-tulog hinuon. Nagkaguliyang nang nagsakay atong ubang barko siya, nagtulog-tulog lang. Di lagi, kaabot lalagi ni Lord, kayahon ako na imong bunal. Dili, walay Kristohanon nga makakaya sa bunal sa atong Ginoo. Moabot yun ang punto nga muluhod ka, muhila ka, usay hubuan pa ka sa ino pagbalik ni mo. Kaya nga naman, nahitabo na sa among pamilya. At some point, sa diyang akong amahan, niagi og backslide. Niundang sa pagkapastor, dili tong bago lang ha, but before pa, ako pa lang anak. Grabe ang hampak, kabalo mo pagbalik namo sa buluhaton. Upat nami nga iyang anak. Pagbalik namo, luoy kayo among kahimtang. No? Ang among sanina, gisulod lang sako.
Sulod og sako, unya nagdala akong inahan og duha ka flower pot. Kinumdum man ang flower pot sa una nga ligid. Unya na drawing umora gid. Sanina nga nasa sako og sa karton og katong flower pot duha ka buok. Kay nga naman ning ambak ning sakay sa barko nga wala ang atong Ginoong Kristo. So dili sure kung makatabok ba gyud dili. Pero sa diyang kini mga tawanan ni sakay sa barko diya kang Ginoong Kristo, niagi man the same storm ang nihampak sa ilaha. Di ba? The same wind, the same waves ang nihampak sa ilaha. Pero kinsa mang barko ang ning withstand? Of course, katong barko nga asa si Ginoong Kristo. But the other little ships did not survive because Jesus Christ is not within it. Mausab sa atong kinabuhi. Maskin unsa ka kusog sa hampak challenges sa kinabuhi, ayaw kahadlok kay anuman, faithful ko nga nagapangalagad sa atong Ginoo. Faithful ko nagasimba, nagaampo, doing my responsibility. Ang promesa sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Ingon pa niya kay Joshua, so as with Moses, and I will be with you. And that promise remains hantod sa atong kinabuhi karon ug sa atong mga kanak-anakan. Gani ingon pa dili lang kay great storm and the waves that beat into the ship, so that it was now full, ning sulod na ang tubig sa barko. Nga almost malunod na yun. And I believe so ang nanakay sa barko, maski pag nasa Ginoong Kristo, nangahadlok. Nanagay si Ginoong Kristo, kauban nila, pero nangahadlok. Laliman ka, musulod na ang tubig, di ba ka mahadlok, ana? But in verse 38, it says here, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. Nasa sa pinakalikod nga part si Jesus Christ. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Lord, mata na diha, kay mga matay na ta. Dili ba na niabot usay sa itong pagampo? Lord, tabang, mamatay nami. Lord, tabang, ang maningilay nanuktok na po sa among balay. Lord, tabang, isa na lang katakos ang among bugas. Gani kini nga experience nindot kay na si Jesus Christ. Despite the fact, kadto nga sitwasyon, before ana, gipakita sa Ginoo nga pila ka thousands ang iyang gipakaon. Pila ka masakiton ang iyang giayo. Unya at that time, bagyo, na si Ginoong Kristo kauban nila, nahadlok pa gyud sila, gipukaw na Lord, mata na kay basig mga matay ta. Di ba nahitabo po na sa itong kinabuhi? Maski sa tato ka, mainampuon, there will come a time nga matarog yun ta. Labi na kung ikaw mismo ang naana nga sitwasyon. Lahi nang nalay mga itambag sa imuha, no? It's so easy to comfort. But when you are personally, ikaw mismo is in that situation, lisod kayo, nga usay atong pagampo, usay di magkadimao. Pero sa itubag sa atong Ginoo, sa gihimo sa atong Ginoo. In verse 39, tindog siya. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. Those three words nga gilitok sa atong Ginoo. Nagkaguliyang ng mga disipulo o ubang mga katawan nga nagsakay sa barko nga asa siya. Nakita siguro nila ubang barko na ngalunod na. Mao tong perting hadlukan nila, Lord, mata na kay malunod ta, mga matay na ta. Pagbangon sa atong Ginoo, mao ang gingon, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Meaning, ayaw pagpanik, panahon nga na'y problema. Ayaw kalisang, panahon nga adunay problema.
Muna akong ginaingon, kining mental health problem, karon ug naa pa ni sila pagsalig sa atong dili ni sila magkaroon ini. Pastor, it's easy for you to say, wala mo sa sitwasyon. Yeah, true. Dili siguro parang intensity sa among ginaagihan. But there's only one God that can solve our problems. There's only one God that can answer to our troubles. There's only one God nga nagapanalangin og tinud anay. Muna kanang kabalaka, atong itugyan sa Ginoo. Kanang atong kagool, itugyan sa Ginoo. Kasi deklarasyon sa Ginoo, peace, be still. And you know what? When God will declare that to our lives, sa ingon dire, and the wind ceased, and there was a great calm. Grabe kalinaw, kakalma. Mo po niya akong na-experience. May kagbagyo sa among kinabuhi. Grabe eh. Grabe yun. Pero, makita niyo akong sawa, sige lang ng ngising. Siguro kayang pangalan Gladys. Pero malipayin yun na siya sukad pagid sa una. Pero kung makabalo lang personally sa among problema, makain mo, okay lang mo, pastor? Okay lang. Basta na ang Ginoo. Basta na ang Ginoo. Walay mo buhi, walay mo amba. Kaya nga naman, mo nagi-promesa sa Ginoo, tagaan takag kakalma in the midst of the storm. Mabitaw na in verse 40, ingon sa atong Ginoo, yang gipangutana oy. And he said unto them, why are ye so fearful? Ngano nahadlok man mo? Wala mo salig sa ko, ingon sa diri, how is it that ye have no faith? Meaning, kung naay kahadlok, naay kakulba sa isa ka Kristohanon, that is the absence of faith. It's so simple as that. Kung wala tay pagtuo, naatay kahadlok, naatay kabalaka, pero kung naatay pagtuo, diha sa atong Ginoo, kining kahadlok o kabalaka, wala ni siya. Wala ni siya. And in verse 40, and they feared exceedingly, sadyang girebuke sila sa atong Ginoo, and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Remember, kung nakuman sa Ginoo kining mga elemento, bagyo, hangin, tubig, undang mo, how much more ang favor nga ihatag sa Ginoo sa ato? Kaya niya i-command tanang panalangin nga moabot sa imong kinabuhi so long that we remain faithful and obedient to Him. Remember, in the book of Deuteronomy chapter 28, unsay ingon sa Ginoo, when you remain faithful, following my commandment, kung unsay nasa imong kinabuhi, panalanginan taka, unsay mahikapan sa imong kamot, mahimong panalangin. Ingon pagani niya, naga-overtake nga panalangin. What is that? Because of our faith. In the book of Timothy, God said, for I gave you not the spirit of fear, but these two things, but of love and power. Mao na gusto sa Ginoo nga naa nato, dili kay espiritu sa kahadlok, but espiritu sa gugma, sa pagpamuhat, sa pagpangalagad, ug espiritu sa kagahom nga atong i-claim ang promesa sa Ginoo that He will prosper us. Remember in the book of Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Kay dili nato makaplagan ang giya, tama nga kaalam. Then siya yung sa atong Ginoo, and then I will make your way prosperous, and I will give you good success. It may be sometime too far sa atong panabot, but what God needs from us is our faith, is our obedience,
and our faithfulness to Him. Gani si David in 2 Samuel chapter 22. Sa deklarasyon ni David as our closing verse this morning. Psalm chapter 22. Mao ni panahon nga hadlok siya. Kay gi-anoint na siya nga hari, nya si Saul ginapangita siya kay para patyon siya. Dili lang kay si Saul, pati mga sundalo ni Saul. In verse 1, and David spake unto the Lord the words of this song in the day of the Lord hath delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. Grabe iyang kalipay sa pagpasalamat. Gahilak siya, Lord, salamat kaayo nga despite sa mga sundalo nga gipadala ni King Saul, wala gyud nimo gitugot, Lord, maskin pag magasgasan gamay ang akong lawas. Even si King Saul, Lord, gimong gitugot nga wa nimo sa tagaeg kaalam o sa himon nga madakpan ko para pasakitan or patyon ko. Lord, forever I will be thankful sa imo. Sa verse 2, and he said, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. Mao ni sa Kristohanon, kung magpabilin tang matinud-anon, salig lang sa atong Ginoo, He will deliver us, not padulong sa destruction, but padulong sa success. In verse 3, the God of my rock, in Him will I trust. He is my shield and my horn of my salvation, my high tower, my refuge, my Savior. Thou savest me from violence. Isn't it similar sa atong text verse karon? Dili ba violence? Dili ba kahadlok? Dili ba life-threatening ang nahitabo sila when there was this great storm and big waves? And even the water are coming in sa barko. Pero sa ingon ni David, thou savest me from violence. Verse 4, I will call on the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. Nabay, wala kalaban nato diri. Tanan-tanay kaaway. Dili man physical nga ato makita, pero si Satanas, sa book of James, he is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Mo na magbinantayon ta, ayog naog, ayog hawa sa sakayan nga na si Jesus Christ. Kay mas kinusog atake ni Satanas, di gina siya kalusot, dili siya maglampos. Verse 5, when the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid. The sorrows of hell compassed me about. The snares of death prevented me. In my distress, I call upon the Lord and cried to my God, and He did hear my voice out of His temple, and my cry did enter into His ears. Then the earth shook and trembled. The foundations of the heaven moved and shook because He was wroth. There went up a smoke out of His nostrils, and fire of His mouth devoured. Coals were kindled by it. He bowed the heavens also, and came down, and darkness was under His feet. Laliman ka, para lang kaluwason sa Ginoo from destruction, from violence, buhaton sa atong Ginoo ang tanan. Kaya nga naman, sama sa kinabuhi ni Job. Job is upright in the sight of God. Motong gihatag sa Ginoo tanan. Ngayang gidisa siyang kasing-kasing. Verse 11, and he rode upon a cherub and did fly, and he was seen upon the wings of the wind, and he made darkness pavilions round about him, dark waters and thick clouds of the skies. Through the brightness before him were coals of fire kindled. The Lord thundered from heaven, and the Most High uttered His voice, and He sent out arrows and scattered them, lightning and discomfited them. And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered.
At the rebuking of the Lord, at the blast of the breath of his nostrils, he sent from above, he took me, he drew me out of many waters, he delivered me from my strong enemy and from them that hated me. For they were too strong for me. They prevented me in the day of my calamity, but the Lord was my stay. He brought me forth also into a large place. He delivered me because, mo ni ingredient kung anong giprotektan si David, because he delighted in me. So long nga malipay, mahimaya, mahimot ang Ginoo sa atong kinabuhi, walay maka-destroy sa atong kinabuhi. Maskin unsa pa ka strong, di ba ingon si David, my enemies are stronger than me, but not you, O Lord. Gipadataan sa pila ka anghel. Usay bitaw ka na manlakaw ta natay kahadlok. Kalimot siguro ta. Na pila ka anghel ka ang gipadala sa Ginoo para protektahan ta. Mo ni nahitabo kay David? Di ba similar from verse 1 hangtod verse 20? Unsa ni nga verse sa book of Matthew chapter 6 verse 33? Yeah, tama ka, Brother Rin. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Let us pray. Labing balaan ug langit nun nga Amahan. Lord, salamat kay sa imong mga pulong na nagpahinumdum kanamo. That our enemies are greater than us. They are more powerful than us. But you, Lord, who protected us, are far more greater than anything in this world. Lord, among kuptan ang imuhang promesa that you will never fail us nor forsake us. So long that we will remain in your ship, which is you who is the captain, that we will remain faithful, we will remain obedient sa imong Amahan. That as always, mahimaya ka, mahimuot ug malipay ka sa among kinabuhi, because ang among ginapangandoy sa matag adlaw nga tanan nga mahimaya ka, that you will be glorified in our lives and in our family. Amahan, panalangin ni usab ang among sunod na seremonya, paghinumdum sa imong kamatayon sa imong sakripisyo, as we partake this Lord's Supper. Kinintanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen.